driver, no? Dilim. Dilim boy. Backup driver. Mas maganda yun para alam nila na gabi yung biyahe natin. Isama mo naman nakaporma tayo. Baka sabihin naman ito, Ronald, nakatsinilas ka. Okay, halos puno na po lahat ng bus. Ito po yung karugtong ng ating biyahe. So 5:35 na po, kompleto na po yung ating mga pasahero. At tayo po ay aalis na. Bus number 3 po tayo. Nauna na po yung bus number 1. At tayo po yung bus number 3. Nauna pong magsidating yung ating mga pasahero. Kung kaya't ito, aalis na po tayo. At yung 4 ay maghihintay pa po nung mga pasaherong naka-assign para sumakay po sa kanila, mga kabiyahero. So mula po doon sa Ateneo, makalipas po ang halos isang oras ay nandito na po tayo sa Pinitro. Ito po yung ruta na ating gagamitin sa araw na ito. Hindi po yung usual na dinadaanan namin doon po sa pagkababa ng barangay Buso-Buso. So ayon daw po sa kanilang ocular inspection, ito daw po ay mas maluwag ang kalsada at higit na mas malapit kaysa doon po sa dating ruta na aming ginagamit. So medyo mahaba-haba po ito. Gusto ko pong makumpleto dahil gusto kong ipakita sa inyo itong bagong way na ito. First time din po nating gamitin ito. So katulad po ng dati, ang ating pong destinasyon ay doon po sa Mount Puro. Yung po ay ruta na siya rin pong dinadaanan nung mga nagko-construct po nung tinatawag na Kalawis Dam sa lugar po na yan ng lalawigan ng Rizal, mga kabiyahero. Kaya sibak-sibak po yung mga kalsada doon sa kabila ay dahil sa bibigat po ng mga heavy equipment at mga trucking na nagkakarga po ng kung ano-anong mga materyales para sa construction po ng dam sa bahagi po yan ng lalawigan ng Kaya sa Bicol National Forest Park, bumalik sa dati. Simple lang yung ginawa, pinalis ang tao. Tumubo ulit ang mga kahoy. Pero may mga bundok na yun, may taon na nire-rest nila. Rest nila ng ilang taon yan. Grabe, pagkaparada naman mga ito sa kurbada, padaming truck ha. Palinya. Baka may minahan ng simento rito. Hindi, Dami. bakal yan. Ha? Bakal yan. Ay, baka dadalahin doon. Mga doon sa dam. Sa dam. Ano, dala Yan, internal. RCP. Kahit anong gawin mo naman sa kanya, kung lahat umata, kami bigat talaga. Bakal. Siguro kung mag-i-invest ng malaking halaga, kakapalan katulad ng expressway, hindi rin ganun kadalas masira. Kaya na, talaga makapal yun sa expressway. Oo, kapal no, nakita ko yung ginagawa yung sa Hendrix. Halos 2-3 doble nito eh. Kapal. Base nila dry eh, tapos babasahin. Simento na rin. Doon sa amin sa Albay.
bus kung galing ka dito. Papunta ka pa. Ang gumawa ng kalye ng araw is China Genetic. Semento, in-overlay na ng asfalto. Asfalto nila. Maliit. Dalawang tapos. Saka hindi nalulusaw sa tubig. Oo, pag nagbaha, ay nagulat-gulat. Ako na yung ilang dekada. Dalawang dekada na yun. Yan. Kaso kasi, hindi siya yung sa use. Diba? Don't invest as much. Diba? Ito, kaya lang nasisira dahil may ginagawa. Pero pag wala na, ng konti na susunod. Kaya mo naman yung Alala ko saan tayo nag-camping dati. Sa Pipiring. Ito, Before. tarik to. signal. Kailangan natin para sigurado. Sila naman pala. Last time kung dumaan dito, kaya nagsiguro ako eh. Sakit na tayo mabitin eh. Mount Puro Resort. Ito na yun, Mount Puro. Ha? Yan. So, Kakanan dito? kailangan. Kakanan, no? Kaya tingnan ko muna dito sa ano natin, sa guide. So, Nang. after the fork, when you see Binayoyo Elementary School, Dito, Binayoyo. Ano yan? Kanan. turn right. Tama ulit? Must be sloping down, tama. Gusto mo na? Pero ko dito. Just follow the road going down Rosa Small Bridge. So yan, nakikita po ninyo. Ito na po yung ating sinasabi. First time po nating dumaan dito. Pero napakahaba po ng lusong at mukhang yung natatanaw po natin sa dulo. Mukhang hindi po tayo po pwedeng tumuloy dahil po dito sa kanilang spillway na hindi po gradual yung pagkakapatong ng bagong simento at mukhang sasayan po yung ating reserbang gulong sa harapan, magiging yung ating pong flooring sa hagdanan ay mukha pong hindi uubra mga kabiyahero. Wala ka pa noong pwesto na para Iiwas. i-ikot, itabingi. May paraan yan. Ba't na tayo natin eh? Umuwi na tayo. Cancel na. Cancel. Basta nakarating na kami. Ayan, may nag-guide. Yan, yung ating pong kasalubong ay nag-volunteer na po. Nabigyan po tayo ng sinyas kung ubra po bang idiretso o hindi, mga kabihero. Siya po yung sumisilip doon sa ating bumper at reserva kung uubra po ba o sasayad o po sa ilalim ng tulay, mga kabihero. Ito po sa pinaka-flooring ng tulay. Dahil medyo Torres Pass nga po yung pagka-design nito. Medyo mababa po yung elevation ng ating bumper, mga kabihero. So ayan, nagsisinyas po siya sa atin. So, ayun, hindi po pwede. Paki-advise po yung mga 5 bus, yung 4 na bus po nasa ating likuran pa na umatras po. Hindi po pwede. Mawawasak po yung ating sasakyan, mga kabihero. So, nagbigay na po tayo ng request na baguhin po yung rota. Hindi po pwede. Atras po tayo. Okay, mga kabihero, na-late po tayo ng 1 oras. Hindi po tayo nakalusot doon sa ating unang daan na ibinigay po sa instruction na dapat naming daanan. So bumalik po kami ulit sa highway at eto, late po tayo ng 1 oras. Okay, salamat. Pansamantala, magpapaalam na muna akong muli sa inyo, mga kabihero, mga Katiblitek. Salamat.